Huli ang nagpakilalang dentista sa Cotabato na nag-aalok umano ng murang serbisyo tulad ng pagkakabit ng braces. Pero ang suspect sa social media lang daw natuto. Ang nabistong operasyon niya sa isang motel sa pagtutok ni June Veneracion. Pero matagal ka nang ganito, ma'am. Ayan, Joe. Imbes na sa klinik, sa kwarto ng isang motel sa Cotabato City, pinapunta na nagpakilalang dentista na si alias Bart ang kanyang pasyenteng susukatan umano ng braces. Libre yung cleaning, tol? Kapag upper and lower ang hipon, gawin mo. Pero ang inakala niyang pasyente, pulis pala. Arestado si alias Bart dahil hindi naman pala siya lisensyadong dentista. Check ko lang yung bag mo. Tingnan mo mabuti, kaya baka sabihin mo. Ikinasa ang entrapment matapos ma-monitor ng PNP Anti-Cybercrime Group ang suspect na nag-aalok online ng dental services gaya ng pagkakabit ng braces sa halagang 1,000 pesos lang. Wala naman talaga itong clinic. Yung mga kuha na lang niya, mga pagpapanggap ay kung asan siya ay doon na lang pupuntahan. Sabi ng Anti-Cybercrime Group, marami na ang nabiktima ng suspect na pumasok daw sa illegal na gawain para suportahan ang kanyang pag-aaral. Dahil mura ang alok para sa dental services, karamihan daw sa mga naging biktima ay mga estudyante rin. Itong suspect natin ay natutunan niya yung paggawa ng braces ay sa isang social media platform dito. So doon siya nag-aral at pinag-practicean niya yung kanyang mga naging biktima. Ayon sa PNP, may mga minomonitor pa silang ibang peking dentista. Mula March 12 hanggang April 28 ay nasa 14 na ang naaresto ng PNP ACG sa Mindanao dahil sa illegal dental practice. Nakita nila medyo lucrative yung illegal business na to. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng suspect. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Naitala sa Camarines Sur ang unang kaso ng H5N9 bird flu virus sa bansa. Ayon sa Bureau of Animal Industry o BAI, nadetect yan sa ilang duck sample mula po sa bayan ng Kamaligan. Kaya nagsagawa na ng culling at disposal sa mga apektadong bibe noong May 6. Ayon sa BAI, nakakamatay sa mga ibon ng virus pero kinukonsiderang global health agencies na hindi ito delikado sa mga tao. Gayman, inabisuhan na ng Health Department ang mga residenteng posibleng na-expose sa virus. Good evening mga kapuso! Handa ng manakot sa big screen si Sparkle star Lian Valentin para sa newest horror film na Untold, kung saan makakasama niya ang ilang bigating celebrities. At busy din si Lian sa upcoming Kapuso series na Akusada na simula pa lang daw ay intense na ang mga eksena. Makichika kay Larsen Tiago. Sa kanilang premiere night, sinalubong ng tilian ang mga bituin ng pelikulang Untold na pinangungunahan ni Jody Santa Maria at Sparkle star Lian Valentin sa ilalim ng Regal Films. Yung story po is tungkol kay Vivian Vera na isang journalist nga po, and yung mga pamamaraan niya na ginawa para maabot yung kanyang ambisyon. Ang role ko ay si Amanda. So isa ako sa mga magpapahirap o magiging multo anino ni Vivian Vera, which is ginagawa ni Miss Jody Santa Maria. So ayan, medyo ano tayo dito pa sindak, ganyan. Bukod sa pelikula, abala rin si Lian sa taping ng upcoming GMA series na Akusada, kasama sina Andrea Torres at Benjamin Alves. Simula pa lang. May away na, may konting tensyon na. So sabi ko, marami pang mangyayari. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Dagsana sa ilang bus terminal ang mga pasahero, yung mga luluwas para makaboto sa kani-kanilang probinsya. Sapat naman kaya ang mga bus? Nakatutok si Oscar Oida. Wala na raw maupuan. Kung kaya sa sahig na pumwesto ang pamilya ni Maribel, maipahinga lang ang anyay mga nangangawit ng mga paa. Target nila kasing makauwi ng Ginubatan Albay para makaboto doon sa Lunes.
Pero sa dami ng mga pasaherong dumagsa kanina sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, pahirapan daw ang pagkuha ng tiket. Kahit matagal, kanina pa kaming umaga. Ngayon, hindi pa kami nakakuha ng ticket, nakapila pa rin. Ating araw na. Opo. Nang silipin namin ang bilihan ng tiket, abay, pang blockbuster nga ang pila. Pero para sa ilang nakausap namin, ang mahalaga daw, makauwi at makaboto. Napakahalagang ngunyan, ngayon na eleksyon na makapagboto, gaya ko, para maikuha natin yung mga dapat iluklok na tamang tao para sa ating gobyerno. Lalo na ngayon, panahon na siguro para mabago ang strategy ng mga politiko, lalo na yung mga ibang politiko na trapo. Kailangan mawala sa kanilang posisyon. Mahalaga po mahalaga sa lahat. Sa pagbabago ng aming bayan. Ayon sa PITX, nitong Lunes lang nang biglang dumagsa ang mga pasahero. Karamihan sa mga pasahero ay mga walk-in. Ang resulta, halos wala nang maupuan ang mga nag-aabang ng masasakyan. Pagtitiyak ng PITX, may sapat na bus naman na masasakyan. Marami pa tayong naitalang extra tips, no. Nagdagdag tayo specifically Bicol region na naman, no. Usual natin na nagfo-fully book. And then syempre ngayon nakikita rin natin yung Laguna, Batangas, Quezon. Marami ring mga pumipila sa ticket booth 4. So iniintay natin if ever magkaroon man yan ng fully book status, magdadagdag naman tayo. Bukas inaasahan ang pinakadagsa ng mga pasahero na ayon sa PITX ay maaari umanong umabot ng 180 to 200,000. Kabaliktaran naman ang sitwasyon dito sa Araneta City Bus Station sa Cubao, Quezon City. Nakakaunti lamang ang mga pasahero. 6 na bus company lang daw kasi ang nagseserbisyo dito. Nabawasan pa ng isa matapos masuspende ang Solid North. Pagtitiyak ng pamunuan ng terminal, maraming bus na masasakyan dito, lalo na biyaheng Lucena, Batangas at Nueva Ecija. Hanggang maaari, pumunta na sila ng maaga, no? Para makaiwas sila kung sakasakali mang dumagsa ang pasahero dahil sa eleksyon. At maluwag naman tayo dito sa Araneta City Busport, komportable, kompleto naman tayo ng pasilidad at ang ating mga bus naman na narito ngayon ay sufisyente naman. Samantala, mga nagsisipag-uwian din ng kanilang probinsya ang inabutan namin sa Maynaiya Terminal 3. Karamihan sa mga nakausap namin, bibiyahe daw para bumoto. Sobrang importante po ito sa amin, especially to the youth, kasi po dito nakasalalay yung kapakanan, yung future ng mga kabataan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oy na nakatutok, 24 oras. Dinismiss na po ng COMELEC ang petisyon para ma-disqualify si senatorial candidate Camille Villar. Pero si congressional candidate Christian Sia nanapo na dahil sa sinasabing bastos na biro sa mga solo parent, disqualified na bagamat maaring umapela. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos isyuhan ng show cause order si senatorial candidate Camille Villar kaugnay sa vote buying, naglabas ngayon ang COMELEC Committee on Kontrabigay ng dokumento na nagsasabing matapos nilang tingnan ang mga ebidensya, nakita nilang hindi sapat ito para ituloy ang pagsasampa ng reklamong election offense and or petition for disqualification laban kay Villar. Nauna dito, sumagot ang mambabata sa show cause order at nagpaliwanag na nag-guest lang siya sa promotional event na naganap bago ang campaign period. Sabi ng komite, sapat na ang paliwanag ni Villar kaugnay sa umunoy vote buying. Sa ibinabang desisyon naman ng COMELEC 2nd Division, disqualified si Attorney Christian Sia bilang kandidato sa pagkakongresista sa Pasig City. Matatanda ang na-show cause order ng COMELEC si Sia dahil sa kanyang komento kaugnay sa single parents na para sa COMELEC ay labag sa kanilang resolusyon laban sa diskriminasyon. Kaya ito ho ang ambag ko para sa mga solo parent ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, pwedeng sumiping ho sa akin. Pwede pang mag-motion for reconsideration si Sia sa COMELEC and Bank. Pero kung mananalo man sa eleksyon si Sia, pinapasuspend ng 2nd Division ang proclamation niya hanggang walang final resolution sa kaso. Hininga namin ng pahayag si Sia pero wala pa siyang tugon.
Sa isang COMELEC Anbank resolution naman, tuluyan ng kinansela ang registration ng Pilipinas Babangon Muli o PBBM party list. Sa desisyon, sinabing nilabag ng partido ang requirement para sa isang regional party sa Calabarzon nang mag-field ito ng nominees na hindi naman taga roon. Hininga namin ang reaksyon ng PBBM party list pero wala pa silang tugon. Kaugnay pa rin sa eleksyon, hindi pinayagan ng COMELEC ang hiling ng European Union election observers na makapasok sa mga presinto sa araw ng eleksyon. Ayon sa COMELEC, labag ito sa probisyon ng Omnibus Election Code na naglilimita kung sino lamang ang pwedeng pumasok sa presinto. Masikip din daw ang mga presinto. Sinasabi po nila na kapag sila ay hindi pinayagan, it might violate daw po international standards on observation mission. And it might compromise daw po the 20 years ng observation mission ng EU. The NBank is standing firm that we cannot allow anybody inside the polling precincts. Sapagkat nakalagay po sa ating batas sa Omnibus Election Code, maaaring ito'y lumang batas na ang pwede lang nasa loob ay ang botanteng bumoboto, ang electoral board members, ang watchers. Kaugnay naman sa paghahanda sa eleksyon, sinabi ng COMELEC na 99% complete na ang final testing and sealing ng mga automated counting machines. Inilunsad naman ng National Citizens Movement for Free Elections ang Operation QR Count 2025 upang hikayatin ng publiko na mag-verify ng election results gamit ang NAMFREL 2025 app. Sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes ng election returns sa mga polling place, kahit sinong may smart device at internet ay makakalahok sa pag-verify o pagsisigurong tama ang magiging resulta ng eleksyon. Sa pamamagitan naman ng Threat Monitoring Center, 24/7 na babantayan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at mga katuwang na ahensya ang mga banta sa eleksyon gaya ng hacking at disinformation. Sabi ni DICT spokesperson Asek Aboy Paraiso, may mga namomonitor pa raw silang banta ng pagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa integridad ng eleksyon. Sinisiguro ng CICC na ligtas, malinis at mapagkakatiwalaan ang eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang motoristang naglagay ng isang aso sa trunk ng sasakyan. Depensa ng kapatid ng driver, maayos ang lagay ng aso na nirescue nila dahil hindi na naalagaan ng iba. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Viral ang post na ito ni Jay De Guzman tungkol sa paglalagay ng isang motorista ng aso sa trunk ng isang kotse. Kwento ng driver ni Jay, nalaman nilang may aso sa trunk nang biglang bumukas ang trunk at sumilip ang aso. Tapos nakita ko mayroong aso na hingal-hingal lang, haba-haba na ng dila. Tapos sabi ko, ba't may aso ron? Sabi ko, bakit doon nilagay yung aso? Sabi ko, baka mamatayan. Sinara niya uli eh. Siyempre, sabi namin, baka masuffocate yung aso. Sa updated post ng uploader, sinabi niya nag-message sa kanya ang kapatid ng driver ng kotse at sinabing okay naman ang aso. Iniligtas lang daw ang aso at natakot ang kanyang kapatid na mga gatang aso dahil bago pa lang sa kanila, kaya nilagay ito sa trunk. Sinisikap naming kunan ng pahayag ang driver ng kotse. Pero nagpadala ang kanyang kapatid sa GMA Integrated News ng videos ng aso para ipakitang maayos ang lagay nito ngayon. Sabi pa ng kapatid, hindi masamang tao ang driver ng kotse, bagamat posibleng mali ang paraan ng pagbiyahe nito sa aso. Nilinaw rin niyang hindi sa pound galing ang aso, kundi sa isang kakilalang hindi na raw ito maalagaan. Pero naglabas na rin ang Land Transportation Office ng show cause order para maipaliwanag ng may-ari ng kotse at ng driver ang nangyari, gayon din kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng reckless driving at kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ang kanilang driver's license. Ang Philippine Animal Welfare Society naman nakikipagtulungan na rin sa LTO at magsasampa naman ng kasong kriminal sa nagbiyahe sa aso. POS will be pursuing the criminal case. We are already drafting our criminal complaint against the registered owner. This is a clear violation of Animal Welfare Act. Nakalagay pa doon, if you place the animal in the trunks of vehicles, automatic, it is a violation under Section 4. Sakaling magliligtas ka ng hayop, pero natatakot kang makagat nito,
Payo ng POS, With a towel, you can bring the animal inside the vehicle. Yun ang acid test eh. Ano ba yung cruel? Kaya mo bang maglagay ng tao in the same situation? ayon sa POS, sakaling namatay ang hayop, 100,000 ang posibleng multa at hanggang 2 taon ang kulong. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. From endorsements to an upcoming series, talaga namang tuloy-tuloy ang blessings bago ang birthday ni Dennis Trillo. Ano naman kaya ang birthday wish ng Kapuso Drama King? Makichika kay Lars Santiago. Bago pa ang birthday ni Dennis Trillo sa Lunes, ramdam na niyang buhos ang blessings sa dami ng trabahong dumarating. May bago siyang endorsement at next month naman ay ipapalabas na ang GMA Prime series nila ng asawang si Jeneline Mercado na Sanggang Dikit for Real. Kwento ni Dennis, nakabantay at nakaalalay siya kay Jen sa mga ginagawa nitong action scenes. Matagal na siyang hindi gumagawa ng mga ganun, so kailangan bantayan talaga yung tamang form kasi dun makikita yung para kapanipaniwalaan ka, dapat tama yung forma mo, yung sa lahat ng mga action scenes na ginagawa. Ipapalabas din ang pelikula nila ni Jen na Everything About My Wife sa Hong Kong, Macau at UAE. Siyempre po masaya dahil mas makaka-reach mo ng mas ibang audience yung aming pelikula, yung ginawa namin. Natutuwa kami na mas marami makakapanood kahit sa ibang bansa. Kaya excited na ako na mapanood nila. Wala na nga aniyang mahihiling pa si Dennis. Kaya sa birthday niya, magkakasama silang buong pamilya na kakain sa labas. Birthday wish ko ay sana laging maging masaya yung pamilya. Yun lang yung hiling ko. Yun siguro. Yun yung the best para sa akin. Bisperas ng birthday ni Dennis ang Mother's Day at sisiguraduhin daw niyang maise-celebrate ito para kay Jen. Simple lang at yung catch up sa pamilya at mag-spend lang ng special na araw niya na magkakasama. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.